Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa. And welcome po sa ating worship service. As we gather today, let us come before the Lord with hearts that earnestly seek His presence, long for Him, and desire Him above all else. Let us all stand and sama-sama po tayong dumulog sa ating Panginoon. Aming Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila. Salamat, O Diyos, sa linggo ito, Lord, ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, aming Ama. Salamat po sa kagalakan na gumising sa bawat umaga, Lord, na alam po namin, na kasama ka po namin, na hindi niyo po kami iniiwan, Lord God. Salamat sa iyong presensya sa aming mga buhay. Lord, nawa sa umagang ito, kayo lamang po ang patuloy, Lord, na maitaas. Ibinibigay po namin sa iyo, aming Ama, ang aming buong puso, ang aming buong isip. Kayo lamang po ang maitaas at maitanghal sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa po ang mensahe ng awiting ito ay maging panalangin po at desire ng ating mga puso.
is one day and thousands elsewhere. Better is one day, better is one day, better is one day and thousands elsewhere. Better is one day, better is one day, better is one day and thousands elsewhere. Better is one day in the office, better is one day in the house, better is one day in the office and thousands elsewhere. Better is one day in the office, better is one day in the house, better is one day in the office and thousands elsewhere. Better is one day in the office, better is one day in the house, better is one day in the office and thousands elsewhere. Better is one day in the office, better is one day in the house, better is one day in the office and thousands elsewhere, and thousands elsewhere. Thank you, Father. Thank you for your presence in our lives, oh God. We worship you, Lord. Church, let us continue to worship our God. Let us give Him the highest praise and adoration, for He is worthy. For your beauty that's been shown, for your mysteries unknown, for the miracles we've seen, we praise you, Lord.
when the last day comes and goes, and time will be no more. I'll be praising you. No, I'll never let it end. Just beginning all again. Shouts of thankfulness and love. I'm always gonna get. 1,000 years from now, before your throne of grace and power, I'll be praising you. So I'm never gonna stop, never gonna stop, lifting up my hands to you, lifting up my heart. When the last day comes and goes, and time will be no more, I'll be praising you. No, I'll never let it end. Just beginning all again. Shouts of thankfulness and love. I'm always gonna get. 1,000 years from now, before your throne of grace and power, I'll be praising you, praising you. I'll be praising, I'll be 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 praising you. Thank you, Father. You are worthy, Father. We will draw near to you, God. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you for your love, Father. Your love and faithfulness is constant, oh God. We will draw near to you. Jesus, we hear you calling. There is no fear here in your perfect love. We will draw near to you, knowing that as we do, you will draw near, you will draw near to us. We want to be like Mary, who found a better path. Want to be like John, who laid his hand upon your heart. We are not content to worship from afar. Draw us near to your heart, oh God. We will draw near to you. Jesus, we hear you calling. There is no fear here in your perfect love.
blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. You're worthy, Lord. Blessing and honor and glory and power forever, forever. We give you the highest praise, oh God. Honor and glory and power forever, forever. We lift your name on high. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, worship you, Father God, in all of you. We worship. Thank you, Jesus. You are our Savior, Father. Thank you for your unfailing love, O God. Patuloy ka lamang po aming Ama mangusap sa aming mga puso, Lord. We want to hear your voice, Father. Speak it to our hearts, O God. Purihin ka, O Diyos, tunay na ikaw ay dakila sa lahat. Wala nang makahigit sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong pag-ibig, Lord, na hindi nagbabago. Sa iyong katapatan, Panginoon, na patuloy po naming nararanasan sa aming mga buhay, aming Ama. Nananabik po ang bawat isa, Lord God. Na patuloy, Lord, na maranasan ka. Higit pa po sa anumang bagay, Panginoon. Na tanging kayo lamang, aming Ama, ang makamtan, Lord, ng aming mga puso. You're worthy, Father. We thank you, Lord. Tunay na hindi ka nagbabago sa aming mga buhay, aming Ama. Thank you, Father, for your presence, Lord God, that moving in our midst, oh Lord. Salamat po, aming Ama. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang aming buong buhay, ang aming buong puso, Lord God. Lord, nananabik po ang bawat isa, Lord, sa iyong nalalapit na pagdating, aming Ama.
Ihanda niyo po kami, Lord God. We want to be with you all the days of our lives, Father. Wala nang makahihigit sa iyo, aming Ama. At sa iyo lamang po, Panginoon, ang lahat ng pinakamataas na antas sa papurit, pagsamba, pagdakila at kaluwalhatian. We bring back all the glory and all the honor, Father. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen, Father. Thank you, Lord Jesus. You are worthy, Lord God. Salamat po, aming Ama. To God be the glory. Gandang umaga po. Ang tatalakayin natin sa umagang ito ay ang mga palatandaan sa ating kapanahunan. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano umunawa ng banal na kasulatan, subalit tinuturuan din tayo kung paano basahin ang kapanahunan. Kung meron po kayong Biblia, buksan natin ang Biblia natin sa aklat po ng Hebrews chapter 11, verse 5 to 6 concerning the life of Enoch. Ang tatalakayin po natin ay ang kahulugan ng tinatawag na rapture of the church o pagdagit ng Panginoon sa atin or eschatology. Okay? Hebrews chapter 11, verse 5 to 6. By faith, Enoch was taken up or raptured, ni-rapture po ng Panginoon si Enoch, so that he should not see death. And he was not found because God taken him. Now, before he was taken, he was commanded as having pleased God. Ito po yung aral po sa atin. Bago kinuha ng Panginoon si Enoch ng buhay, meron siyang iniwang magandang patotoo na siya po ay kinalugdan ng Panginoon. Paano ko kalulugdan ng Diyos? Verse 6, but without faith, it is impossible to please God. For those who comes to God must believe that God is God and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Salamat po, Diyos. Amen. Kita ho natin dito ang buhay po ni Enoch bago po siya kinuha ng Panginoon ay napakagandang iniwan ng patotoo na siya po ay mayroong espesyal na relasyon sa Panginoon at kinalulugdan siya ng Panginoon. Meron po, dito ho, ang pinagdiinan dito na kinalugdan ng Diyos si Enoch ay ang kanyang pananampalataya na katulad din naman sa atin. For it is impossible to please God without faith. Ito ho ang aral ng Panginoon sa atin. Lahat ng lalapit sa Diyos, lahat naman tayo lumalapit sa Diyos, ay kinakailangang maniwala na ang Diyos ay Diyos at ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala o ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. That is faith. Ba't ka pa man nanalangin kung hindi ka maniniwalang tutugunin ka ng Diyos? Tutugunin ka ng Diyos, doon po natutuwa ang Panginoon na ang Diyos ay tumutugon sa mga taong lumalapit sa Kanya na naghahanap sa Kanya ng marubdob. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. Si Enoch, yung kanyang buhay ay katulad din po ng ating buhay ngayon. Nabuhay po siya sa edad po ng progressiveness. Nai-improve na po ang buhay ng tao ng kapanahunan niya. Si Enoch po ay nabuhay ng kapanahunan niya ng ang mga tao po ay mga immoral, katulad din po ng ating kapanahunan. At puro tagumpay po sila, kaya nakakatakot minsan yung tagumpay ng tao. Habang ang tao ay nagtatagumpay, palayo po siya ng palayo sa ating Panginoon. Katulad po na nangyari sa buong mundo, sa Amerika, sa Europa, sa Asia. Ibig sabihin, si Enoch po nung kanyang nakabuhayan niya, ay nasa kasagsagan po siya ng tagumpay. Katulad po ni King Solomon, nung siya po ay nasa kasagsagan ng tagumpay, doon po siya patuloy na nagkakasala sa ating Panginoon. In other words, si Enoch po ay nabuhay sa kanyang panahon ng permissiveness, at the age of permissiveness. Now, Genesis chapter 6 verse 5, when the Lord saw the wicked everyone on earth was
and how evil their thoughts were all the time. Wala na pong absolute. Kaya kita po natin si Enoch ay nabuhay bago po dumating ang matinding baha ni Tandang Noe. Iniligtas ng Panginoon si Enoch para hindi po siya makatanggap ng puot ng Diyos sa baha. Katulad din ng church, magkakaroon ng rapture upang hindi po natin maranasan ang Great Tribulation na puot ng Diyos. Kasi yung baha po ni Tandang Noe at yung Great Tribulation, pareho po itong puot ng Diyos. Pero dahil mahal tayo ng Diyos dahil kay Kristo, ayaw niyang sapitin natin ang puot ng Diyos. Kaya kinuha ng Panginoon si Enoch bago bumaha. Kukunin naman ng Panginoon ang church bago mag-Great Tribulation. Yan po ang aral po dito nung una nakita po natin. Kaya of the people who were arrogant toward God, sabi ho doon, ang mga tao po ng panahon ni Noah, katulad din po ni Cain, ay ayaw po nilang manatili ang Diyos sa kanilang puso at isipan. Nakalagay po yan sa Romans chapter 1, verse 21. Man did not like to retain God in their knowledge. They become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Nagdilim na ho yun. Kaya sabi ron, Enoch by faith was taken up so that he should not see that ihahambing po natin ang pagkuha ng Panginoon kay Enoch sa pagkuha ng Panginoon sa atin, sa church. Kasi ito ho Kaya binidiin ko sa inyo yung verse 5 ng chapter 11. For before he was taken, bago kinuha ng Panginoon si Enoch, pwede natin itanong, bakit tayo kukunin ng Panginoon? Before he was taken, he was commended as one who pleased God. Binigyan po niya ng kaluguran ang Panginoon. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kasi ang Diyos, pag nakakita ng tao na may pananampalataya sa Kanya, tuwan-tuwa na po ang Diyos. Mantakin mo, hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya nakakausap, pero naniniwala tayo, nakakausap natin siya. Andi dito siya sa ating kalagitnaan. Dahil sinabi niya, kung kayo ay magtitipon, kung dalawa o higit pa, ako'y nasa inyong kalagitnaan. Kung hahanapin niyo ako ng buo niyong puso, ako ay tutugon sa inyo. Pag naniwala tayo ron, tuwan-tuwa na ang Diyos. Pag natuwa ang Diyos, kasama ka sa rapture. Walang pagdududa po yun. How did he please God? By faith. What is the result of his faith in God? Ang dahilan po na siya po ay kinalugdan ng Panginoon, sabi doon, Enoch walked with God. Yung walk po dito, the result dito ay fellowship. Enoch had fellowship with God. Kaya tayo po, dapat meron tayong fellowship sa Diyos, sa ating mga devotion, sa ating mga prayer, sa ating araw-araw na pamumuhay. That's why the rapture is one of the most controversial subjects in Christianity. By the way, kumakalat na po ito sa buong mundo. Yung iba, maraming hindi naniniwala, lalo na hindi Christian. Pero dito po, I believe the Bible teaches the rapture will occur before the beginning of the 7-year tribulation. Ang kalagayan po ng church natin, sasabihin sa inyo, ay pre-tribulation po tayo. That is our doctrine. Pre-trib. Ibig sabihin ng pre-trib, naniwala tayo bago dumating ang matinding kapighatian ng Great Tribulation ng 7 taon, kukunin ng Panginoon ang church. That is the doctrine of this church and the Church of Jesus Christ sa buong mundo. Kaya, minsan ho, nung Webes, pinag-aaralan po namin ito, kaya lang ayoko ho magsiset ng date, pero napakalapit na ho, magugulat po kayo. Kaya dito sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, yung mga pinagalitan niya, yung mga Pariseo, nagbabasa sila ng Biblia pero hindi sila marunong bumasa ng kapanahunan. They do not know how to read the signs of times and the signs of days. Di ba sabi ni Lord, Matthew chapter 16 verse 3. And in the morning, sabi niya sa mga Pariseo, it will be fall weather today, for the sky is red and lowering. O you hypocrites, you can discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times. Marunong lang kayo bumasa ng Biblia, pero hindi kayo marunong bumasa ng kapanahunan. Friends, ito yung nilalatag ng Panginoon sa atin. Do you know how to read the signs of times? Marunong po ba tayong bumasa ng kapanahunan? Ang kapanahunan sa ating, tingnan po natin yung mga nangyayari sa atin. Una, what is the purpose of the rapture?
Ano ho ba ang dahilan? Ba't magra-rapture? Sabi natin, para hindi natin sapitin ang matinding kapigatian sa loob ng 7 taon. Pero hindi pa yun tapos. Magra-rapture po dahil tayo po ay ikakasal sa ating Panginoong Jesus. The wedding. Makikita niyo ho yan. Pagkatapos ng rapture ho, Ephesians, pagkatapos po ng rapture, kasalang kagad sa langit. At yung kasalang yun ay tatagal hanggang 7 taon. Nakalagay po yan sa Revelation chapter 19. Hindi ko na babasahin sa inyo. Napakatagal, napakahaba. Ikakasal po tayo. Sa mga Hebrew, sa mga Hudyo, meron po silang 3 stages sa wedding. The 3 stages of Jewish wedding. Number 1, the engagement. Ayan ha. Hindi ho ito katulad ng kasalan sa atin. Sa atin dito, engagement, tas kasalan agad. Sa kanila po, hindi. Engagement muna. Engagement, kasunduan, covenant, tipanan. Number 1 po yan. Number 2, betrothal. Yung betrothal po, ito po yung relasyon, ikalawang relasyon ng magkasintahan na kayo. At number 3, the wedding. Doon pa lang papasok ang kasalan. Right now, according to Bible, we are now betrothed to our Lord Jesus Christ. Betrothed. Ngayon po, kaya ito, gigisingin po ng Holy Spirit ang puso ng mga Christian. Remember, ngayon po ay kasintahan natin ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 11, verse 2. Basahin po natin. Si Pablo po ay nagsasabi rito, I feel a divine jealousy for you. Naghihinanakit na po si Pablo. Kasi yung mga Kristiyano sa Corinthians, wala pong relasyon sa Panginoon. I feel a divine jealousy for you, for I betrothed you to one husband to present you a pure virgin to Christ. Kaya lahat po tayo dapat merong relasyon sa Panginoon. Because friends, you and me are now betrothed to our Lord Jesus Christ. Siya po ngayon ang ating kasintahan. Nasa 2nd stage na po tayo. 3 stage lang yan. Sabi ho ng Biblia, engagement. Kailan yung engagement? Yung engagement, nung tinanggap nyo ang Panginoong Yesus, engaged na po tayo. Pag tinanggap nyo ng Panginoon, betrothal na po ito. Meron na po tayong relasyon, nakikipagrelasyon na po tayo sa Panginoon. And then thirdly, yung natawag na kasalan. But right now, we are betrothed to our Lord Jesus, according to St. Paul. Sa Old Testament po sa Hebrews, ang kasalan po, it will take them 7 days. 7 araw ang kasalan. Dito sa Pilipinas, ang kasalan, 1 araw lang. Minsan nga kalahati lang. Sa kanila po, ang haba ng kasalan. Kaya sa langit, may 7 taon ang tagal ng kasalan. Pagkatapos ng rapture kasalan, kailan matatapos ang kasalan? Pagkatapos ng Great Tribulation. Revelation chapter 19, verse 7, nakikita niyo yan. Pinakita ng Panginoon kay Apostle John. Ito, makipapakita ko sa iyo ang kasalan. Sinong kinakasal? Ikinakasal ang Panginoong Hesus at ang church. Sa Bible, ang kasalan ay hindi katulad ng iniisip ng mga tao. Ang kasalan ay ibig sabihin ay pag-iisahin si Kristo at ang church. Upang magsama, magpasawalang hanggan. Kasi dito sa lupa, ang kasalan ng tao ay panghabang buhay lang. Ilang taong ka kinasal? Ang karamihan nagsasama 50 years, 70 years, 30 years, 25 years, patay. Tapos nakasalan. Pag namatay na sa amo, tapos na malaya ka na, pwede ka na uli mag-asawa. Pero ito ho, ibang klase itong kasalang ito. Pag-iisahin ng Diyos Ama at ang church, ang Christian, sa Panginoong Hesus, upang magsama tayo, magpasawalang hanggan. Di ba, ang sabi ng Bible? Pag tayo po'y nasa langit, makakapiling na natin ang Panginoon, magpasawalang hanggan, dahil ikakasal ng Diyos at ang Christian o ang church sa Panginoong Hesus. That is the meaning of marriage in Hebrews. Yung po yung kinuwang pattern ng Diyos, yung pattern ng Hebrews. Ang tanong, kailan pa tayo na betrothed kay Lord Jesus Christ?
Kailan pa natin si Lord naging kasintahan? Nung tinanggap niyo ang matamis na oo. Nung tinanggap ng Panginoon, nung tinanggap niyo, ba, Lord Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Yun na ho. Sinagot na ho natin ang Panginoon. Kasi ang Diyos nililigawan tayo. Ligaw na ligaw ang Diyos sa tao. Mahal kita, mahal kita. Nung sinabi natin, opo, Lord, tinatanggap ko ang pag-ibig mo. Ayun na, betrothed ka na kay Lord. Kasintahan mo na. Pagkatapos ng sagutin mo ang Panginoon, siya na lagi ang kausap mo araw-araw. Meron ka ng relasyon sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. I feel divine jealousy for you, for I have betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. Magmula nung sinagot natin. Friends, ito ang practical para mas maintindihan natin. Nakipag-una ay ang kasunduan. Engagement po. Sino ang nakipagkasundo sa Diyos at sa atin? Magugulat po kayo. Ang nakipagkasunduan po rito ay ang Diyos Ama at Diyos Anak at Espiritu Santo. Hindi pa tayo pinapanganak. Kaya nga ang doctrine po ng Church ng Panginoon, Ephesians chapter 1 verse 3 to 7, ay predestination. Basahin ko sa inyo sa English. Election kasi ito predestination. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Verse 4. Pansin nyo Verse 4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ephesians 1:4 pa lang ho yun. Pinili na tayo ng Panginoon. Nakipagkasunduan na ang Diyos Ama at Diyos Anak na tayo ay magiging kaisa ni Kristo magpasawalang hanggan. Yun po yung kasunduan. Tuloy natin verse 5. Having predestined, predestined po ito yung tinalaga. Having predestined us into the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will, to the praise of His glory. Kaya nakipagkasundo na ho, hindi pa tayo, wala pang tao, wala pang nilikha ang Diyos. Nag-uusap na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Gagawa tayo ng tao, anak. At yung taong yun, anak, ang magiging kasintahan mo, ikakasal ko kayo. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 6, verse 37, ito si Lord lang sa salita. All that the Father gave it me shall come to me. Timothy, hindi ho yun. Lahat ng ibinigay sa akin ng aking Ama ay lalapit sa akin. At sino mang lalapit sa akin ay hindi ko tatanggihan. Kaya po tayo naririto. Verse 39, and this is the Father's will which hath sent me, that of all He has given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Verse 44, pansinin po ninyo. Chapter 6, verse 44. And no man can come to me, except the Father which has sent me, draws him, and I will raise him up on the last day. Grabe. Nakatalaga na pala tayong ikasal sa Panginoon. Hindi pa tayo pinapanganak. Ang tawag doon ay predestination and election. Kaya yung una na tinalaga ho tayo ng Panginoon. Pagkatapos tayong italaga ng Panginoon, yung pong betrothal. Ito po yung magkasintahan na po tayo at ng Panginoon. Yun yung binasa ko sa inyo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. I have betrothed you to one husband, even to Christ. Pahig ba kayo nun? Kaya magugulat kayo pag nung naging Christian kayo, in love kayo sa Panginoong Hesus. Kasintahan. Kaya kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, tapos wala kang relasyon sa Panginoon, tama si Lord. Lumahis ka sa aking harapan, wala tayong relasyon. I do not know you. Grabe. Kaya dapat po, lahat ng totoong Christian, may relasyon sa ating Panginoon. Pagkatapos po ng betrothal, yun na yun. Yung pagsundo. Yung po yung rapture. Wedding na ho yung kasalan. Ang pagsundo ng lalaki sa babae, ito ho, traditional ito. Kahit i-google nyo pa sa Hudyo. Ama lamang ang nakakaalam
kung kailan niya susunduin ang kanyang babaeng pakakasalan. Diba? Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24, Panginoon, kailan kayo babalik para sa amin? Sabi ng Panginoon, walang nakakaalam. Ni mga anghel, maging ang anak hindi alam. Ang ama lang ang nakakaalam kung kailan ako babalik. Kasi sa tradisyon ng kasalan sa Hudyo, sa mga Hebrews, ang ama lang ang magsasabi, anak, sunduin mo na yung kasintahan mo. Ikakasal ko na kayo. Magpapakasal na kayo. Ay, iba ang interpretation, tumunga si hindi siya Diyos, hindi niya alam. Hindi talaga, yun po talaga ang tradisyon ng mga Hudyo. Ang magsasabi lang kung kailang susunduin ang kasintahan ay ang tatay. Mababasa niyo ho riyan sa Genesis chapter 24 kay Rebecca, naalala ho ninyo, si Isaac ikakasal. Ang sabi ho ni Abraham, sunduin mo, doon sa alila, sunduin mo ang babaeng pakakasalan ni Isaac na walang iba kundi si Rebecca. Nag-go signal si Isaac, si Abraham. Kakampo niya ang bewang ng kanyang alipin. Ipangako mo, susunduin mo ang babaeng pakakasalan ng aking anak. At yun ay si Rebecca. Parehong-pareho ang Kaya dito, yung iba, nagja-judge ka agad, akala nila, hindi alam ng Panginoon. Tama yung sinasabi ng Panginoon. Walang nakakaalam kung kailan ako babalik kasi ang aking ama magsasabi kung kailan ko kayo susunduin. Yun kasi ang pattern ng Old Testament Hebrew style. Kaya pag sinabi ng Diyos Ama, sige na anak, sunduin mo na ang church na pakakasalan mo. Yun ang rapture of the church. At yun ay malapit na. Pwede ngayon, pwede bukas, next week, next year, hindi natin. Pero ang alam ko lang, marami. Kasi ipapakita ko sa inyo ang mga signs and times. Okay, na nangyayari. Kasi ho, ang Israel, nabuo po sila 1948, na-declare po na sila ay nanumbalik ang kanilang nation as Israel. Dito po makikita natin, sa Bible kaya inuulit-ulit ko sa inyo yung the parable of the 10 virgin. Kasalan din po kasi yun. Kaya lang, ang parable of the 10 virgin, ito ho yung warning na ho ito ni Lord. Hindi lahat ng 10 yun ay makakapasok sa kasalan. 5 lang ang makakapasok. Kasi yung 5, nagtatago lang sa church. Hindi po sila totoong Christian. Kaya sinabi ko sa inyo noon, nung si Eva at si Adan ay nagkasala, nagtatago sila sa mga puno. Ayaw humarap sa Diyos dahil makasalanan. Yung mga hindi mananampalataya, nagtatago sa religion. Kasi yung religion, niloloko sila na pag sila po ay umanib sa religion, ligtas daw sila. Hindi rin po totoo yun. Ngayon, marami mga professing Christian nagtatago naman sa church. Akala nila, porque umaating sila linggo-linggo, kasama nila. No. Kasi dapat meron pa talagang relasyon sa Panginoon. Hindi ho relasyon sa kapatiran, relasyon sa Panginoong Hesus. We are the church. We have relationship with one another. But most importantly, we must have a relation with our Lord Jesus Christ. Di ho ba? Kaya yun po yung nasabi ni Lord, at midnight dumating ang Panginoon. Yung midnight, hindi po ito nangangahulugang hating gabi. Yung midnight po yung pinakamadilim na oras ng mundo. Ibig sabihin ng pinakamadilim, pinakamasamang tao sa kapanahunan. And right now, we are in the midnight. Pinakamasama na po ang tao sa ating kapanahunan. Pakatulad ng panahon ni Tatang Noe, napakasama na ng mga tao. Midnight na ho yun. Ngayon, witness na ho kayo niyan, gaano kasama ang tao, wala na hong konsensya. Ang pagnanakaw dito, nakaw doon, patayan dito, patayan doon, kasalanan dito, kasalanan doon, pangangalunya dito, lokohan dito, lahat na ho yan. We are now in the midnight. Friends, why the rapture is very soon? Kasi po, ito na ho yung signs of times, papakita. Hindi ko mag-discuss sa inyo lahat. Pero sa Webes, dinidiscuss ko ito sa mga kung sinong man umating. Lahat ay nakahanda na para sa Great Tribulation. Maniwala po kayo. Everything.
Even the Antichrist, gagamitin nilang plataforma na ho ito. I-apply na lang. Naalala ho ninyo yung Board of Peace? Yung Board of Peace, ginawa na ho yan. At ang ginagawa ng buong mundo rito, hindi lang ho yung Board of Peace para sa Amerika. Hindi lang yung Board of Peace para sa Middle East. Yung Board of Peace dito para sa buong mundo. Nakalatag na ho yan. Meron na ho yan. May papel na ho yan. Board of Peace. Pero pag binasa ninyo ang Daniel chapter 9 verse 27, yun po yung gagamitin ng Antichrist, he will confirm the Board of Peace. Hindi, babasahin ko sa English, ha? Daniel 9:27. And he shall confirm. Yan, if he will confirm, paiiralin na niya ang pinirmahan ng Board of Peace. He shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Andiyan na, nakalatag na yung Board of Peace. Peace treaty na ho yan. Kaya lang, hindi pa ginagamit. Pero sabi ng Daniel 9:27, gagamitin ito ng Antichrist. Ay, grabe, nakalatag na pala. Gog and Magog, nakalatag na ho yan. Nagplano na ho ang Russia, Turkey, lahat ng Middle East na salakayin ng Israel. Naghihintay na lang ng tamang signal. Yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang signs of the times. We are now living in the end time. Magra-rapture na po. Yun yung Ezekiel 38. Iran and Russia have already created formal ties. If NATO is dissolved, it will allow Turkey to join the coalition. Kay President Erdogan. Sabi ho niya sa Turkey, pag walang nangyari sa peace treaty, lahat kami sasalakay sa Israel. Yun na, nabasa ko. Sabi ko, grabe, ito na ang plataforma. Gog and Magog. Yung Gog and Magog, mangyayari po either before or after the rapture. Nakalatag na ho yan. Pinapakita ko lang ho sa inyo, planchado na lahat. Everything is in order. Ibig sabihin, ang Great Tribulation, andyan na. Siyempre, bago mag-Great Tribulation, rapture. Kung ang Great Tribulation napakalapit na, how much more is the rapture of the church? I will, in 2030, this is now the agenda, the 2030 agenda. Tagal pa yung 2030. Hindi ho, yung 2030, Great Tribulation na ho yun. Nasa kalagitnaan na. The Bible prophecy predicts the existence, ito na ho yan ha. Pansinin nyo, yung paglatag ho dito ng government ng buong mundo. United Nations, America, Europe. The existence of one world system. Pinupurso na nila yung iisang gobyerno sa buong mundo. One world system of governance, commerce, isang sistema ng negosyo. One world religion. Yan na. O, diba? Kaya nilatag na ho ng Amerika ang Abraham Accord sa Middle East. At gagawin po nila ngayon, nilalatag na ho nila ang one world religion na tatawagin nilang Chrislam. Sabi ko, bakit kapag gumagawa sila ng batas, gusto nila pang buong mundo? Bakit hindi nilang sila? Hindi ho, iyan po ang latag ng Antichrist. Sasakupin ng Antikristo ang buong mundo. One world religion, one world commerce, economic, one world system of government. World Economic Forum, the World Health Organization, United Nations, One World Religion. Tapos kailan lang last week, yung natawag na Sunday Law and Abraham Accord. Binabasa ko, Lord, bakit ganoon? Bakit lahat sila kapag naglalatag ng prinsipyo at batas, gusto nilang sakupin ang buong, kahit Pilipinas na walang kamuwang-muwang kasama ho dito. Yan. Be ready. Because that is now the Great Tribulation. Ito na ho Technology. Yan. Okay. Yung technology, kasama po tayo dyan. Since the Antichrist won't be omniscient, gagamitin kasi ng Antichrist ang modern technology. He'll need the technology in order to surveil and control a global scale. Kokontrolin niya kasi buong mundo
According to the latest estimates, the AI capabilities, alam niyo AI, artificial intelligence, gagamitin po ito ng Antichrist, are doubling hindi lang ho yan nagdodoble ho ito every 4 to 6 months. Ngayon, mayroon pong susunod sa AI, the ASI, the Artificial Super Intelligence, is projected to be available as early as 2027. Next year na ho ito. May bagong technology na ang tawag ay Artificial Super Intelligence. Kung saan may mga robot, ang robot gumagana na ho ngayon. Robot na pulis, robot na aso, robot na ho na gumagawa. In addition, over 130 countries have implemented some form of digital public infrastructure. Lahat na ho ng bansa sa buong mundo kasama ho rito. Pag hindi ka sumama, hindi pwede. Hindi ka mabubuhay. Centralized digital ID and biometric data. Kaya yung mga ID natin, papalitan na ho yan ng digital. Kahit saan ka na, hindi mo na kailangan ng passport. Mare-recognize ka na. And ito na ho, ngayon po tawag natin ay 5G. Ito na ho, lalabas na ho next year ang 6G. Grabe! Ano ba itong 6G technology? On track to be commercially available hanggang 2030. Yung mga cellphone natin, computer natin, mga 5G ho yan. Mabibilis na ho yan. Susunod po nito, 6G at ito ho, kasama ho tayo. Buong mundo ito. If you are familiar with 6G, it will provide ultra-high speed for near instantaneous communication, integrated AI for network optimization, enhanced sensing around corner and ubiquitous coverage. Simply put, 6G will make real-time global digital control possible and there will be nowhere to hide. Pag umiral na po ang 6G, wala nang taong makapagtatago kahit saan, madedetect ka na. At yun ang gagamitin ng Antichrist. Ang hirap ng Great Revelation. Hahantingin ka kasi ng Antichrist dahil ayaw mong magpatatak ng 666. Pag tinatakan ka naman ng 666, wala ka ng pag-asa, sa demonyo ka na. Property ka na ng diablo. Anong gagawin ko? Magpapugot ka na lang ng ulo. Friends, kahindik-hindik ang sasapitin ng mga taong maiiwan sa rapture. Ito ho, technology pa lang ho ito. Ginagamit na ho natin ito sa mga cellphone, sa mga technology natin. Furthermore, wearable smartwatch and implantable, ito, uso na ho yung smartwatch. Yung smartwatch, 5G pa lang ho ito. Pag 6G na, hindi ka na, wala na. Pati isip mo, nababasa ho ng computer. Ano yung iniisip mo? Ngayon po, yung isip ng tao natatago mo pa. Sa 6G, ilalantad niya kung anong iniisip mo, lalabas po yan sa computer. Wala kang maitatago. Implantable device, pwedeng itanim sa pakamay o di kaya sa noo. Pwede naman isuot lang sa relos. That can monitor health and bodily activity. Diba? Ito, ninitignan kung anong health ko. Kung anong pulso ng puso mo, ano ba type ng dugo mo, dito na lahat. Interpret our thoughts and communicate this informal to outside world are being successfully employed in clinical trials and beta testing. Mantakin po ninyo. Ngayon, ang isip natin na itatago pa natin, hindi nila alam kung iniisip. Pero dito, alam nila kung ano yung iniisip mo. Lalagay lang mo yan sa katawan mo. Ano yung iniisip mo? Saan mo tinago? Lalabas ho yan. Kasi, sabi ko, high-tech. Grabe ho. That's why, and curiously, the device being developed by Microsoft, by Bill Gates, kasama ho sila, was assigned the patent number 666. Nilalakad na ho ngayon. Yung po yung number of the beast, which eerily alludes the mark of the beast enforced by the Antichrist at the midpoint of 7-year tribulation. Revelation chapter 13, verse 16 to 18. Noong binabasa ko lang ito sa Revelation, hindi ko pa naiintindihan.
Ngayon, nangyayari na, unti-unti ko na enlighten. Wow! Kaya kinakailangan sabihin ko sa inyo, para sabihin sa inyo, seryoso po ang Panginoon sa ating kapanahunan. According to Google, the infamous Microsoft Patent 666 refers to patent application, and so may mga number, cryptocurrency system using body activity data. Kasi darating ang panahon, yung pera natin wala nang saysay. Cryptocurrency. Tatakan na ho ito. It outlines system where wearable devices and sensor measure human body activities like brain waves, heart rates, or body heat, and so on and so forth. Yan na ho yung the signs of times. Meron pa, kasunod. Hindi ko lang matatapos ko sa inyo. Dito, the promises of the global system of surveillance, governance, and commerce, otherwise known as the beast system, according to Revelation chapter 13. Andyan na ho lahat ito. Nakalatag na ho. Ang iniintay na lang yung Antichrist na i-apply niya ho ito. Grabe. The Bible foretells the existence of the 10 kings who will rule for a short period of time, for giving their power to the Antichrist. Daniel chapter 7 verse 23. Kasi ang Amerika po, nag-withdraw na sa NATO. Yung NATO, gagawa ho sila ng 10 bansa na very effective na kokontrolin ang buong mundo. Yan na. Kasama na ho lahat yan. Ngayon, ICC, may gusto silang dakpin, hindi nila madakip eh. Pero pagdating dito, grabe to. Madadakip ka kahit saan ka magtago. The proposed economic recovery plan is called the Great Reset. Itong Great Reset, matagal na po ito during the COVID pandemic. Andun pa lang ho yun, hindi pa pinaiiral. But the Antichrist will use this Great Reset. Kaya sabi ko sa inyo, andun na yung mga programa eh. A-apply na lang. Andito na ulat. That's why global recessions are often triggered by financial sector instability and pandemic, geopolitical conflict, and energy price spike. Are any of these things happening in the world today? The answer is all of them. Nangyayari na ho ito. Sa iba nga may tataka na ng microchip. Example, peace treaty already here and only we confirm the Antichrist. Kaya sabi ko sa inyo, Daniel 9:27. Andiyan na ho yung peace treaty. Yan yung sa 2 Corinthians 5. They will say peace and safety, then sudden destruction. Then sumunod po ay ang deception. Ito yung panluloko. Maraming tao maluloko rito at mauuto. Ayon sa Matthew chapter 24. Jesus tells us the false Messiah and false prophet will perform great signs and wonders as to deceive, if possible, even God's chosen. Ibig sabihin, pati mga Hudyo, maloloko. 2 Thessalonians 2:10, we're told to the Antichrist will use all sort of display power through signs and wonders. May himala ang Antikristo para lokohin ang mga tao. Ang tawag ni Lord doon ay the powerful delusion. People will believe what is a lie. Okay? Is there deception today? The answer is yes. With the availability of advanced technology combined with social media, deception has gone viral. It's nearly impossible to discern what is real and what is fake. Di ba? Ang hirap na ngayon sa mga balita lang eh. Pag tinignan mo sa YouTube, totoo ba to? Hindi totoo yan. Fake yan. Fake news yan. Ang hirap. Nagagawa na ho nila ito. Another element of the last day deception is alien disclosure. Christian UFO expert Marzilli believes the general public is being programmed to accept the alien narrative through something he calls the rungs of disclosure. Ito naman ang bago uli. Ilalabas na ho ng Amerika ang mga flying saucer, mga UFO. Yan. Naniniwala ba kayo ron? O hindi? Yan na. Kanya-kanya na ho ito. Kasi sa ibang Christian, that is already a deception.
Pandilin lang po ito. Pero totoo ho ito, nagpapakita. Sabi ng may ibang Christian, sa demonyo daw po yun para lokohin ang mga tao. Why? So that when the rapture happens, the disappearance of Christian be indisputably blamed on this phenomena. Pag nag-rapture, ang pagbibintangan nila, kinuha daw tayo ng mga taga-ibang planeta. Kaya ang dami rin mga flying saucer, kinukuha yung mga Christian. Kaya maraming tao, hindi pa rin maniniwala sa rapture. Kasi wala raw rapture, kaya lang tayo nawala. Kinuha lang tayo ng mga UFO. O, di ba? O, dilusot na naman sila. Kaya tuloy ang Great Tribulation sa kanila. Because they will not believe. Ang maniniwala lang sa rapture, yung mga nagprofess sa Christian na naiwan sa rapture, hindi, totoo talaga yung rapture. Kasama yun. Pinirich ni pastor yun eh. Kaya lang naiwan ako eh. Kasi hindi ako sumuryoso kay Lord. Wala akong relasyon sa Kanya. Sumasama lang ako sa fellowship. Pero wala naman talaga akong relasyon. Yun ang talinhaga ng 10 dalaga. Nakipag-associate sila sa Christian. Pero sila, hindi pala totoong Christian. Yun ang problema. This probably sounds preposterous to most people, but it might be unwise to rule it out. Kasi tawag ng Bible doon, it is a very powerful delusion. Maloloko talaga ang mga tao. By the way, the President of America has announced to direct it to release government files on alien extraterrestrial life on July 8, 2026. Ilalantad na ho nila. Sabi naman, ang challenge ng mga iba, sige nga, hulihin niyo yung mga taong yun, ay yung mga, kung totoo man na mayroon pong nilikhan Diyos sa ibang planeta, Diyos pa rin ang lumikha nun. Pero karamihan Bible scholars naniniwala, it is a delusion para lokohin ang mga tao. Gawa po ito ng dyablo. Grabe, no? And then, we'll end with this. The moral decay of society, midnight situation. Ay, nakalagay na ko yan sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. There will be terrible times in the last day. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having the form of godliness, meron naman silang religion eh, but denying its power. Kaya sabi niya sa inyo, religion is not enough. Ito yung end time. Ang mga tao makasarili, maibigin sa salapi. Lahat gagawin ng tao, magkapera lang. Yan. Kahit manloko. Yung ba, hindi yan papansin ng mga tao. Nung maliit ako, ang mga korupsyon sa Pilipinas, nasa envelope lang, aabot lang ng gano'n. Tapos lumaki pa ako, ang mga korupsyon po, nasa paper bag lang, aabot na gano'n. Ngayon, ang korupsyon po, mali-maliit ang pera. Grabe. 5 maleta, punong-puno ng milyon-milyong pera. Sabi ko, aanihin naman nila yun. Tapos hindi pa kontento. Nakalagay na ho yun sa 2 Timothy chapter. Sa end time, ang mga tao ay makasarili, maibigin sa pera. Hindi mo na mababago yan. Nakalagay na sa Bible yan. Ganun ba? Hindi nila alam. Nagtataka sila. Bakit kung magkapera mga namumuno sa bansa, mali-maleta? Binabaha tayo dahil yung mga pondo dapat pang papaayos para ubahin, kinukuha po nila, ninanakaw. Paano gagawin natin, pastor? Basahin mo ang Bible, nandyan na yan. Humanda ka na lang sa rapture. Iiwan din naman natin ang mundong ito eh. Hindi ka ba excited ka ako? Ikakasal tayo kay Lord. Ako yun ang iniisip ko, Lord, kailan tayo kakasal? Naghihintay kami, Lord. Ang sagot ng Panginoon, anak, nihintay ko ang signal ng Ama. Siya ang magsasabi kung kailan ko kayo susunduin. Ay, ganun po ba? O sige po, Lord. Ama, sana po pasunduin niyo na kami sa Panginoong Yesus. Napakasama na po ng mga tao sa mundo. Mahilig sila sa kalayawan. Mahilig sila sa pera. Hindi kanila mahal, Panginoon. Ayaw na rin namin sa mundong ito.
And yan ang Christian. Kasi pag sinabi natin, ako pastor, gusto ko pa mabuhay sa mundo, diyan tayo magkaiba. Ibig sabihin, gusto mong sistema ng mundong ito. Para kayong asawa ni Lot. Ayaw iwanan ng Sodom at Gomorrah kahit masama. And then, the moral decay of the church. Ayan. Kalungkot, pati church nabubulok eh. Ito kala nyo unbeliever lang, pati church apektado. Kasi maraming hindi totoong church, maraming hindi totoong pastor, maraming hindi totoong Christian. Kaya ng isang Christian na kapatera natin, nakausap ko last week, bakit ganun, pastor? Bakit kayo nakapaghahayag ng salita? Bakit doon sa inatin na namin wala? Ano ginagawa? Kwento lang ng kwento sa mga nangyayari. Hindi nila tinuturo sa amin ng Bible. Kawawa naman kayo. Tapos doon ko sa kanya sinabi, tandaan nyo ito. Ang totoong pastor, laging may mensahe galing sa Panginoong Yesus. Matthew chapter 16. Nung sinabi ng Panginoon kay Pedro, sino ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng kataas-taasan Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus, mapalad ka Pedro, ang salita mo ay hindi galing sa kapahayagan ng tao, yan ay galing sa kapahayagan ng aking Ama. At dahil sa iyo, ditong sa parang ito, itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church upon this rock. Ibig sabihin, ang totoong church ng Panginoon ay laging mayroong kapahayagan mula sa Diyos. Walang church ang Panginoon na hindi pinapahayagan ng kanyang salita. Lagi siya nagpapahayag. Ang ginagamit ng Diyos, pastor, guro, propeta, apostol. And He gave some pastors to equip the church. Kung ang pastor ninyo walang pinapakain sa inyo, yung pastor na yun, hindi totoo. Kwento lang ng kwento. Walang pinapahayag sa Biblia. Ang totoong pastor, sinasabi, ito ang sabi ng Panginoon, thus saith the Lord. That is a prophetic message. Kaya natuwa ang Panginoon. Sino ako sa inyong paningin? Ang sagot ng mga apostol, sabi nila kay Ro, si John the Baptist. Kay Ro, isa sa mga prophet. Sa inyo, sino ako? Tinitignan ng Panginoon kung sino kinakausap ng Diyos. Si Pedro biglang sumagot. Kayo, ang anak ng kataas-taasan Diyos. Why? Sabi ng Panginoon, Pedro, yung galing mensahe niyan, hindi galing sa tao, galing sa aking Ama. At ito ang paraan ng aking pagpapahayag sa aking iglesia. Ang aking iglesia ay tatanggap ng kapahayagan mula sa aking Ama. Kaya ang totoong pastor, mayroong mensahe galing sa Bible. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Hindi yung kwento lang ng kwento. Kasi wala siyang pinapakain sa mga tao, sa mga tupa. Kawawa ang mga ate sa church na walang kinakain. Kundi puro kwentong kutsero. Yung iba nagpapatawa na nagpapatawa. Ay, grabe. Anong mensahe ninyo? Kaya ako umiiyak ako sa Panginoon. Pag Sabado, anong sasabihin ko sa kanila, Panginoon, sa mga tupa ninyo? Paano ko silang papakainin kung hindi niyo ako papakainin? Gusto ko silang palaguin, gaya ng sinabi ninyo. Kay Pedro, mahal mo ba ako? Opo, pakainin mo ang aking mga tupa. Anong papakain ko, Panginoon? Turuan niyo po ako, pakainin niyo po ako, para meron akong maibigay sa kanila. Tapos ang Diyos magpapahayag sa iyo, ito anak ang sasabihin mo sa kanila. Yung tupa lumalago, napapalapit sa Panginoon, lumahalago sa pananampalataya. Kaya importante, watch out. Tingnan ninyo ang church na natin ninyo. Dahil kung walang pinapakain niya, nakapahayagan mula sa Diyos, hindi siya totoong pastor. Malungkot, it pains me. Kaya minsan pag may pastor akong kaibigan, sinishare ko na lang yung mga nalalaman para ipakain niya rin sa kanyang mga tupa. Ito, meron tinuro sa akin si Lord. Bibigay ko sa inyo. Ibigay niyo sa mga tupa ninyo para matuto sila. Kasi wala eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, marami akong kilalang pastor, hindi totoong pastor. Why? Hindi nagpapahayag ang Diyos eh. Pero sa Bible sabi, nagpapahayag ang Diyos. Nagsasalita ang Diyos. Ephesians po yan eh. And He gave some pastors and teachers to equip the church. Grabe. Kaya pati church, basahin ko sa inyo 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Ito ang pagkabulok ng church.
Now, the Holy Spirit tells us clearly that in the last time, we are now in the last time, some will turn away from the true faith. Yan, tatalikuran nila ang totoong pananampalataya. They will follow deceptive spirit and teachings that come from demon. Galing na si demonyo yung tuturo nila, hindi na galing sa Diyos. These people are hypocrites and liars, and their conscience are dead. Patay ang konsensya. Ang daming church nito, ganyan. Grabe, iniwanan po yung katuruan sa Biblia, binago nila yung turo. Yung iba nga ay babanggitin ang pangalan ni Jesus. Kahit anong ang daming pangalan ni Lord eh. Masama ba banggitin ang pangalan ni Jesus? Hindi, dapat Joshua. Wala namang problema ron eh. Niloloko lang nila yung tao. Joshua, the same. Jesus din ho yun. Pero huwag babawalan. Kasi sabi ng Biblia, wala nang pinakamataas na pangalang ibinigay sa silong ng langit maliban sa pangalan ni Jesus. Grabe ang tao. Tinalikuran ng pananampalataya. Binago ang doktrina. Sabi sa inyo ang totoong church, nagtuturo dapat ng doctrine. Pag walang doctrine, delikado ang tao. Saan ka tatayo? Kaya sinasabi ko sa inyo, ang doctrine natin ay pre-tribulation. Bago mag-great tribulation, magra-rapture. That is one of our doctrine. Dapat tinuturo iyon. Para yung mga tao, alam nila kung saan sila lalagay. Kaya sinapakita ko sa inyo. Okay? Ito makikita ho natin, karamihan po, they will abandon their faith, departure from biblical doctrine, and then worldwide anti-Semitism and Christian persecution. Ito yung end time. Discrimination against the Jewish people and Christian. Ang dami na hong pinapatay. Ayon po sa Tel Aviv University, more than diaspora Jews were murdered in 2025 than in any other year in the previous 3 decades. Ang dami hong pinapatay na Christian. Hindi lang sa Israel, sa Middle East, sa China, North Korea, sa Amerika, sa Europe, sa Pilipinas. Bibilisan ko na lang ho. The Millennial Day Theory. Ito medyo malalim na po ito. Mas mapapaliwanag ko po ito sa Bible study tuwing Webes. The Millennial Day Theory is based on interpretation of Hosea, the 2 days of the Lord and Jesus, 2 days in the tomb as a paradigm for 2,000-year time. Hosea chapter 6 verse 2. We do not have time to read this. Explain ko na lang ho sa Webes. Kasi sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 8, "But beloved, do not be arrogant against the one thing, that one day is with the Lord is 1,000 years, and 1,000 years one day." The Bible scholars are correct, and the death and resurrection of our Lord Jesus Christ took place on Friday, April 3, 33 AD. We can postulate Jesus might return 2,000 years later in 2033. But that is second coming. Maaaring magkaroon ng 2033 second coming after the Great Tribulation. Yung 2033, minus 7 years ng Great Tribulation, lumalabas 2026. Itong taon na to. Ibig mo sabihin, ayoko mag-set ng date. Pero ito yung lumalabas eh. The year 2033 is primarily significant as the 2,000-year anniversary of death and resurrection of Jesus Christ. That's why 2033 minus 7 years ng Great Tribulation is 2026. I don't know. Sana nga. Hindi ko alam. Kasi sa kanilang, ginawa ho nila kay Hosea, the age of chaos, 2,000 years. The age of Torah, 2,000 years. The age of the church is 2,000 years. Kung tatanungin ko, testing. Ilan taon na po ang church ng Panginoon? Magmula nung tinayo. Kailan mo tinayo ang church? Pentecost, Acts chapter 2. Nung nabuhay ang Panginoon, lumipas po ng 50 days. Pentecost. Tinayo ng Panginoon ang church. Ang taon na yun, ano yun? Pentecost po yun eh. Yun ang taon na ang church ng Panginoon. Anybody? Itong alam natin, Eastern Light Ministry, ilang taon na tayo.
Kanya-kanya. Pero ang church kasi sa Panginoon ay universal. Pangkalahatan ho yan. Kailan nagsimula ang church? Acts chapter 2, during the Pentecost. Binilang ho ang taon natin. Anong taon na tayo ngayon? 2026. Sabi niyo, di 2026 na. Ang church, hindi 2026. Kasi yung 2026, nagsimula po yan, binilang nung kapanganakan ng Panginoon. Ang Panginoon, nabuhay pa ng 33 years. Di ho ba? Kaya yung 2026 minus 33 years, 1993 years na po. 1,993 years na po ang church ng Panginoon. Tagal na. I-search niyo ho yan. Nakalagay din ho yan sa Google. Historically, theologically, the Christian church was publicly established on the day of Pentecost, which occurred 33 AD, 50 days after the resurrection of our Lord Jesus. Because the exact day is traditionally celebrated as birthday of the church, our correspond to 2026 minus 33 is 1,993 years na po ang church ng Panginoon. Grabe, no? Hindi ko na sasabihin sa inyo to. Sa Bible study na lang. Grabe ako. I'm so amazed. Grabe. Sabi, Lord, sana mag-rapture na ngayon. Akala ko hanggang ito. If we speculate the return of our Lord Jesus happened on the Day of Atonement in 2033, which is Friday, September 30, according to the Dead Sea Scroll. Kasi iba-iba ho ang kalendaryo. Ang ginagamit po nila noon ay Dead Sea Scroll, na ang taon po ay 364 days. Kaya lipat na lang tayo. Prophetic natural signs. Additionally, some of the judgment in the book of Revelation appear to describe the impact asteroid. Ito na ho, sasali ko na ho ito. The eruption of supervolcanoes, Revelation chapter 6. Ito ho, meron po sila rito. There have been anonymous earthquake, volcano, tuloy-tuloy ang putok ng mga bulkan lindol. The signs in the heavens depends on the, nakikita ho ninyo. There are one natural sign that attracted quite a bit attention a few years ago, the asteroid Apophis. Kinuwento ko na ito sa inyo, Apophis. The asteroid was discovered by NASA in 2004 and was named after the ancient Egyptian gods of chaos, darkness, and destruction, who, that oddly enough, was depicted as a serpent. Apophis is forecast to swing by the Earth 2029. Tatama ho sa mundo. Ang asteroid nito ay mas malaki pa sa bundok. Tatama sa 2029. Ano ngayon? 26, 27, 29. 3 years. April 13, 2029, to be exact. Kinumpute na ho yan ng mga scientists. The asteroid is expecting to make a closest approach to Earth. You know yung date na yon. But Bible scholar Dr. Tom Horn believes the prophecies about the fourth trumpet judgment describe event that could associated with this asteroid. Yun na po yung pang-apat na trumpeta kung kailan meron daw po napakalaking kasing malaki ng bundok, tatama sa Earth. Papatayin ang 1/3 ng mga nabubuhay sa dagat, sa lupa, and so on and so forth. If the 7-year tribulation begins in the fall of 2026, ito estimate lang nila. Kung ang Great Tribulation magsisimula sa huling taon ng 2026, and if the two witness prophecy during the first half of the tribulation, according to Revelation 11, then the first fourth trumpet judgment will happen before the midpoint of the tribulation. Kaya niniwala sila, ito na ho yung nakalagay sa ika-4 na trumpetang tatama ang asteroid. When we begin to see parang ito pag nakita natin, di ba, alam na natin, pag nakikita na natin yung mga Christmas decorations sa mga mall, sa mga bayan, meron silang Christmas tree, may mga parol na, sasabihin natin, malapit na ang Thanksgiving. Kasi Thanksgiving before Christmas. Ganon din ang nakikita natin, nakalatag na ang Great Tribulation. Hindi natin sasabihin malapit na ang Great Tribulation. Sasabihin natin, malapit na ang rapture. Oh, yeah. That is the signs of the times. Friends,
What else can we learn from the life of Enoch concerning the end times? Kasi si Enoch parang tayo. Kinuha lang ni Lord si Enoch para hindi magdusa ng baha. Kukunin lang ni Lord ang church para wag magdusa sa Great Tribulation. Pero ang patutuo ni Enoch dapat nasa atin. Dahil ang patutuo ni Enoch, bago siya kinuha ng Panginoon, siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Meron siyang fellowship kay Lord. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kasintahan mo si Lord, meron kang relasyon sa Kanya. Pag ganon, kasama ka, kukunin ka ni Lord. Pero pag wala kang relasyon sa Panginoon, hindi ka kasama sa rapture of the church. Ito na ho yung sinasabi ng Panginoon. The word walk gives expression of fellowship. Naka-fellowship si Enoch sa Panginoon. That's why Enoch did not attempt to walk alone in heaven. He walked with God, sabi huron. Holy walk was continued 300 years. Wala hong sawa ito. Kaya si Enoch ay isang halimbawa po natin sa sudden glory. Kasi lahat po doon sa Genesis 5:24, lahat namatay. Pagdating kay Enoch, Enoch lived, then he was no more because God took him away. Friends, the life of Enoch served as a prototype of the church, we as believers today. He may have lived centuries before Christ was born, but his life is a model for us. It's up to you. Sinabi ko na sa inyo, and the signs of the times. Ayoko lang mag-set kung kailan ang rapture kasi hindi, even the Lord sabi niya, walang nakakaalam kahit sino. Only the Father. Pag sinabi ng Diyos Ama, anak, sunduin mo na ang pakakasalan mo ng church. That is the day of the rapture of the church. Now, what shall we do? Gayahin natin si Enoch. Enoch walk with God. Sabi ni Pablo, meron tayong relasyon. Kasintahan na tayo ng Panginoong Yesus. Magmula nung tinanggap niya siya. Ano ginagawa natin? Do we have fellowship with our Lord? Mahal ba natin siya? Sumusunod ba tayo sa Kanya? Excited ba tayo sa Kanya? Ako excited. Yun na lang pinagpipray ko, Lord, please, come quickly. Ama, pababain niyo na ang Panginoon, susunduin niyo na po kami. Napakasama na ng mundo. Alam niyo ho yan. Ang daming taong masasama. Wala tayong magagawa. Iba nagre-reklam. Pagka-Christian ka, nakalagay yun sa Bible. In the end time, difficult times will come because people will be lovers of pleasure, lovers of money, haters of good, haters of God, lovers of pleasure. That's what we are living right now. But most of all, please, prepare your heart to our Lord Jesus. Let us please bow down in prayer. Maraming salamat po aming Ama. Binibigyan niyo kami ng wisdom upang matuto kaming basahin ang mga pangyayari sa buong mundo. Ginigising niyo po ang aming mga diwa, aming Ama. Nakahanda na ang palatuntunan ng Great Tribulation, nakakasangkapanin ng Antikristo. Subalit kami, Panginoon, ay nakatuon sa pagdagit ng aming Panginoong Yesus. Ama, ang pagsundo niyo po sa aming Panginoon, ubudan ng sama ang mundo na aming ginagalawan. Tulungan niyo kami, Panginoon, habang naghihintay sa inyo. Walang masayang na pahina sa aming buhay, kundi maigugulang lahat sa pakikipagrelasyon sa Panginoong Yesus. Ano man po ang aming gagawin, sasabihin, o ano man ang aming pupuntahan, Panginoon, tanging kayo lamang ang maluwalhati sa amin. Amang banal, banal na Espiritu ng Diyos. Tulungan niyo po ang iglesyang ito na magkaroon kami ng totoong relasyon sa inyo, Panginoon. Na matuto namin kayong kausapin, kaugnayin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin, Ama, gamitin niyo po ang mga nalalabig pa namin buhay ayon sa inyong pagkalika sa amin upang kayo ay maluwalhati. Naway makagawa pa po kami ng mga mabubuting bagay para sa inyong karangalan. Maging tapat kami sa inyo, sa aming mga pamilya na pinangangasiwaan at sa inyong iglesyang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa iyo po kami umaasa. Naway dumating na kayo, Panginoon, at magkaroon kaming tunay na relasyon sa inyo. Idinudulog ko sa inyo ang bawat isa sa Eastern Light Ministries. Nang bawat isa ay maging totoong mananampalataya. Matutong makinig sa inyong tinig.
magkaroon ng relasyon sa inyo, Panginoon. Diringgin niyo po, Panginoong Isus, ang aming mga pananalangin. Palalalimin at palalawakin niyo pa po ang aming relasyon sa inyo para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama. Dinggin niyo po ang panalangin ng inyong mga anak. May mga ilang po kaming kapatiran na may mga sakit at may karamdaman. Iingatan niyo sila at pagpapalain. Pagagalingin niyo ang kanilang kaluluwa at ang kanilang katawan. Salamat po, Ama. Ingatan niyo ang bawat isa, naway makagawa pa po kami ng mga bagay na ayon sa inyong kalooban. Tanggapin niyo po ang aming mga tithes and offering, love gifts and pledges. Magamit niyo po ang iglesyang ito, Panginoon, para sa inyong karangalan. Ama, pagpalain niyo ang bawat isa habang hinihintay namin ng Panginoon, palalaguin niyo po kami. Basbasan niyo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord Jesus.